High school student ang binatilyong si Rodman sa isang paaralan sa probinsya ng Bacolod. Si Rodman ay lumaking mahiyain, tahimik at malayo ang loob sa mga tao. Sobrang baba ng kanyang kumpiyansa sa sarili, dahilan para maging lapitin siya ng mga taong mapang-abuso, yung mga taong mahilig mambuli. Simple lang ang buhay ni Rodman, kasama ang kanyang ama na si Rodi. Wala mang yaman na may tuturing, nagagawa naman nilang makasalba sa pang-araw-araw dahil sa kanilang mga pananim. Mayroon din silang mga alagang manok na malayang gumagala-gala sa kanilang bakuran. Ang mga yon ang pinagkakakitaan nila. Nagtitinda kasi si Mang Rodi dun sa palengke. Kung minsan naman ay may extra sa pagiging kargador sa isang malaking bagsakan ng mga gulay. Uwi na nga lang ako. Samantala, napayuko na lamang si Rodman dahil sa pagkadismaya at lungkot na nararamdaman. Nakita niya kasing magkakasama ang mga kaklase niyang umalis. Sa pagkakarinig niya, pupunta mga yon sa perya at hindi man lang siya niyaya. Magbabakasyon na pero parang hindi ko sila maramdaman. O baka ako ang hindi nila maramdaman. Malamang yun na nga. Maglalakad na sana si Rodman pauwi nang biglang harangin siya ng 3 lalaki na gaya niya ay estudyante rin. Pero mukhang mas mataas na antas sa kanya ang mga yon. Hoy, pahingi nga akong pera. Wala na akong pera eh. Agad na hinawakan ni Rodman ang kanyang bulsa. Nakapa niya roon ng barya na sana'y pamasahin na lang. Ha? Bakit naman kayo hingi ng pera sa akin? Masama ba? Eh gusto ko eh. Oo, masama. Kasi pera ko to eh. Kaya nga nangihingi, di ba? Hingi! Hinawakan ng lalaking yon ang kwelyo ni Rodman. Itinulak nito si Rodman kung kaya't napadikit ang binatilyo sa pader. Akin na pera mo! Kung ayaw mo masaktan ka ba? Sige, isusumo kita sa papa ko. Nagtawa na ng 3. Para sa kanila ay isang malaking duwag si Rodman dahil sa sinabi nito. Sumbong tatay pala ito eh. Wala akong pakialam kung kanino ka ba magsumbong. Papa ko, pulis! Pwersahang dinukot ng lalaki ang natitirang barya ni Rodman. Wala nang nagawa si Rodman kundi ang hayaan na lang na makaalis sa mga yon. Karmahin sana kayo. Dahil wala ng pera si Rodman, ay napilitan na naman siyang maglakad. Kung tutuusin, kaya naman niyang maglakad kahit araw pa. Pero ayaw ng kanyang ama dahil malamang ay gabi na siya makakauwi sa kanila. Sinimulan na ni Rodman ang paglalakad. Nung una ay may mga nakakasabay pa siya, pero makalipas ang ilang minuto ay mag-isa na lang siya sa daan. May kadiliman na ang dinadaanan niya dahil malalaki ang agwat ng mga poste ng ilaw. Bukod pa roon, madalang lang ang dumadaan na sasakyan doon dahil alternatibo lang naman yon. Sa kasagsagan ng paglalakad ni Rodman, nararamdaman niya na parabang may sumusunod sa kanya. Hindi yun ang unang beses na naramdaman niya yon. Sa tuwing maglalakad kasi siya pauwi, lagi niyang nararamdaman na parang may kung sinong nakasunod. Nakakaramdam na ng kaba ang binatilyo. Matatakutin pa naman siyang tao. Sino yan? Naglakas loob na siyang magtanong. Ngunit wala man lang tumugon. Kaya naman binilisan na lamang niya ang kanyang paglalakad. Hanggang sa makarating na siya sa parte na meron ng mga tindahan. Nakiusap siya sa truck ng gulay na makikisabay. Mabuti na lamang ay pinayagan siya. Pagka-uwi niya sa kanila ay wala pa ang kanyang ama. 6:00 na nun, kaya naman naisipan na lang niyang magsaing na agad sa kanilang bakuran. Habang nagpapakulo ay siya namang litaw ng kanyang kababatang si Dino. Oh, napadaan ka yata. May daladalang notebook ang binatilyo habang pakamot-kamot pa sa ulo. Kasi hindi ako marunong mag-drawing eh. Pwede mo ba akong tulungan? Sino ba kasi yung dinodrawing mo? Si Lapu-Lapu. Tingnan mo kinalabasan oh. Mukhang aswang eh. Assignment nyo to no? Oo, assignment namin yan. Katamad nga eh. Ay, teka nga pala pre.
Nasaan papa mo? Nasa trabaho pa yata. Doon sa pinag-extrahan niya. Uy, sabihin mo sa papa mo. Alam mo naman di ba na may aswang daw dito sa atin? Kilala mo si Mang Paeng? Yung kalbo na makintab yung ulo? Inaswang daw yun, pre. Ano? Inaswang? Paano nga aswangin eh? Hindi naman yung buntis. Inatake siya, pre. Sugat-sugat yung kamay eh. Buti nga yun sa kanya. Siraulong tao yun eh. Dito sa atin, walang iya yun. Kahit sino niyayabangan. Palibasa, walang pumapalag. Buti nga sa kanya at inano siya ng aswang. Uy, huwag kang ganyan. Kahit masamang tao yun, hindi pa rin tayo dapat natutuwa kapag may nasasaktan. Tako naman, Rodman. Kaya kayo naabuso eh. Masyado kang mabait. Dapat, minsan maging masama ka rin. Ano? Manunto ka bigla, ganun. Ay, pambihira ka. Hindi naman ako ganun pinalaki ni Papa eh. Pero, mabalik tayo sa usapan. Si Mang Paeng inaswang? Nakita niya ba yung aswang? Yang sabi ng anak niya, na narinig ko nakita raw. Lalaki raw yung aswang eh. Paano hindi makikita? Kaninang alas 5 ng umaga sa inatake. Eh di ba medyo maliwanag na nun? Basta, lalaki raw. Nakakatakot yung muka. Parang demonyo. Tapos, may pakpak daw. Malapad na pakpak. Pagtapos daw umatake, lumipad palayo. Ay, grabe. Nakakatakot na rito sa atin, oh. Sa pagkakatanda ko, bata pa lang tayo, may aswang ni. Oo, meron naman talaga eh. Pero sadyang magaling yung aswang eh. Hindi mauli-uli. Sandaling huminto ang kanilang pag-uusap nang matanaw ng dalawa sa daan ang magandang babae na paparating. Kahit mahina ang ilaw sa daan, nagliliwanag sa mga mata ng dalawa ang kagandahan ng babae. Ang babaeng yon ay si Marina. Mas matanda yon sa kanilang dalawa ng 3 taon. Pero hindi yun naging hadlang sa pagtingin ni Rodman sa babae. Noon pa man, alam ng binatilyo na may gusto na siya kay Marina. Hindi niya lang masabi-sabi dahil sa taglay niyang hiya sa katawan. Wala siyang lakas ng loob para humarap sa babae. Sobrang baba kasi ng kumpiyansa niya. Uy, si Marina oh. Tawagin ko, sabihin ko tawag mo. Uy, wag, baliw ka. Wala nang nagawa si Rodman nang sumigaw ng malakas ang binatilyo. Marina! Dito! Napalingon naman agad ang babae ng may ngiti. Oh, ayan na. Mag-usap na kayo. Ala, anong sasabihin ko? Eh di kahit ano. Basta, lapitan mo na. Tinulungan ka na nga eh. Sa pilitang itinulak ni Dino ang kaibigan hanggang sa makarating na sila sa labas ng bakuran. Hi, magandang gabi. May isasabihin ba kayo? Ako wala, pero itong kaibigan ko meron. Uy, ano ang sasabihin ko? Basta, kahit ano lang. Rodman, anong sasabihin mo? Mahiyaya pa si Rodman habang kumakamot sa kanyang ulo. Basta, kahit ano lang. Ha? Ano? Siniko ni Dino si Rodman at sandaling inilayo. Baliw ka, anong sinasabi mo? Sinabi ko yung sinabi mo. Ang sabi ko kahit na ano, basta pwede niyong simulan para makapag-usap. Diyos ko ka. Bilis, lapitan mo ulit. Si Rodman na lamang ang lumapit sa babae habang si Dino naman ay dumistansya sa kanila. Marina, anong ulam niyo nung nakaraang Lunes? Tumingin si Rodman kay Dino na halos malagas na ang buhok sa sobrang stress sa kanya. Ulam? Nung nakaraang Lunes? Hindi ko maalala eh. Bakit mo tinanong? Hindi mapakali si Rodman. Galaw ng galaw ang kanyang mga daliri. Ganun siya, lalo na kapag kinakabahan. Pasensya na pero kinakabahan kasi ako eh. Huwag kang kabahan, ano ka ba? Hindi naman ako artista eh. Pareho lang tayo, simpleng tao. Ha? Ano kasi? Pwede bang pwede bang kitang maging kaibigan? Magkaibigan naman tayo, diba? Hindi, ang ibig ko sabihin, maging malapit pa sa isa't isa na magkaibigan.
Yung handang dumamay kapag may problema. At siyempre yung pwedeng utangan. Hindi, joke lang. Joke lang yung utang Tinapik ni Marina sa balikat si Rodman. Tila nakuryente naman ang katawan ng lalaki sa sobrang kilig. Siyempre naman pwede. Alam mo, wala rin kasi akong kaibigan na lalaki eh. Kaya, sige, gusto ko lang din malaman kung anong pakiramdam ng may kaibigan na lalaki. Ha? Talaga? Pumapayag ka? Oo, mula ngayon, magkaibigan na talaga tayo. Okay? Mauna na ako friend. Bye-bye. Naglakad na palis ang babae at naiwang napanganga na lamang si Rodman. Hindi to makapaniwala sa nangyari. Ang dating pangarap lamang na makausap ay magiging kaibigan na niya. Walang iya ka. Nakanganga ka dyan. Pasukan ka ng imbutido dyan eh. Uy, ano? Ayos ka ba? Ha? Grabe. Ganito pala pakiramdam. Para akong nakalutang sa hangin. Sira ulo, ano ka, adik? Maraming salamat din nyo Ano ka ba? Makababata tayo, no? Brotherhood na tayo, no? Tsaka, lagi mo akong tinutulungan sa assignment. Kaya, maliit na bagay lang na tulungan naman kitang makasyota. Napangiti na lamang si Rodman habang nakatulala sa itaas. Uy, umayos ka na. Baka sabihin ni Mang Rody, mamaya pinabata kita ng damo eh. Sige na, uwi na muna ako sa amin. Balikan ko mamaya yung notebook gawin mo yan. Oo, sige. Maraming salamat pre, ako nang bahala dito. Nung oras na yon ay parabang nanalo sa loto ang binatilyo. Patalon-talon pa siya sa kanilang bakuran. Mga ilang sandali lang, may naamoy na lang siya na parabang may nasusunog. Lintik, yung sinaing ko. Natataranta ang lalaking inalis ang sinaing sa apoy. Pagbukas niya, kulay brown na ang gilid ng kanin, pero kulay puti pa rin naman sa gitna. 8:00 na nang makauwi ang kanyang ama na si Roti. Nagulat ang lalaki nang buksan ng kaldero. Aw, anak! Kasaba cake ba ito na may halong lugaw sa gitna? Pa naman, nangaasar pa. Ano ba kasing nangyari bakit nasunog? Nakipagchismisa ka na naman siguro tungkol sa aswang Pa, nakausap ko na si Marina. Tinulungan ako ni Dino. Nabigla ang lalaking si Rodi sa binalita ng anak. Tuwang-tuwa siya dahil alam ni Rodi na matagal ng pangarap yun ni Rodman. Naku anak, binata ka na talaga. Magandang senyales yan anak. Kapag naging kayo na, huwag mo nang pakawalan. Mag-aral ka maigi para kapag nakatapos ka may maganda kang trabaho. Para pwede mo na siyang pakasalan. Tapos mag-anak kayo ng marami para marami akong apo. Sabik na sabik si Rodi habang sinasabi ang mga bagay na yon. Ala, si Papa, ang layo na ganang iniisip mo. Magkaibigan pa lang po kami. Hindi ko nga alam kung paano ko popormahan si Marina eh. Ano? Popormahan ba? Ano ba't naging ama mo pa ako? Baka hindi mo na itatanong. Noong nabubuhay pa ang mama mo Napatigil si Rodi nang maalala ang masakit na nakaraan nung kasama pa niya ang kanyang asawa. Lumungkot bigla ang mukha nito. Binitiwan ng kutsara at tinidor, sabay napayuko na lamang. Opa, ano? Ayos lang yan. Kung nasa na si Mama, sigurado ako na masaya siya para sa atin. Tingin mo masaya siya? Oo naman pa. Nakikita niya tayong masaya eh. Kaya dapat huwag ka na malungkot. Sige. Pero ipangako mo sa akin na wala kang sasayangin na pagkakataon Ligawan mo niyang si Marina. Bahala na pa. Nagtawanan na lamang ang dalawa at sinimulan na rin kumain. Aminin man ni Rodman o hindi, kinakabahan siya para sa sarili. Alam niya kasing maraming pumuporma sa babae. Di hamak na mas gwapo at mayayaman na mga yon. Samantalang siya, simpleng binatilyo lamang na naninirahan sa simpleng bahay. Kinabukasan ng umaga ay papasok na sana ang binatilyong si Rodman nang magpunta si Dino. Naka-uniforme na rin ito kagaya niya.
Kalmadong pumasok sa pintuan nila ang lalaki at sumandal. Magandang umaga po, Tito Rodi. Ay, pare, may bad news at saka good news ako sa'yo. Napatingin ang mag-ama sa binatilyo. Napapaisip sila kung bakit kaaga-aga naroon kaagad si Dino. Ang aga-aga mo naman nandito ka na. Hindi ka ba papasok? Ano muna ang gusto mong malaman? Yung bad news o good news? Bumuntong hininga si Rodman at walang ganang humarap sa kaibigan. O sige na nga, yung bad news muna. Naglakad si Dino palapit at kumurot ng monay sa lamesa. Ang bad news, pre, may natagpo ang mga bangkay ng mga lalaki dun sa likuran ng school natin. Mga wala na silang laman loob, pre. Ang sabi-sabi sa kwento, mga aswang daw yung pumatay sa mga yun. Kasi isipin mo ha, sinong matinong tao ang gagawa nun? At saka, siyam na katao sila, pre. Di ba? Nakakatakot. Napaayos ng upo ang lalaking si Roddy. Palimitong napalunok ng laway. Samantala, bakas din sa mukha ni Rodman ang pagkabahala sa kanyang nalaman. Mga aswang? Pa, aswang nga kaya gumawa nun? Ay, hindi ko alam. Pero base sa kwento na kaibigan mo baka nga. Nakakatakot na, no? Nung nakaraan, si Mang Paing ang inatake. Ngayon, may mga lalaking bangkay naman. Ano naman kaya susunod? Sandali. Ano naman ang good news na sinasabi mo? Ngumisi si Dino na parang napakalaking epekto ng sasabihin niyang balita. Ang good news, walang pasok, pre! Ano? Good news yun sa'yo? Para sa isang estudyante na tinatamad, oo naman, good news yun. Hindi yung good news sa akin. Ang dami ko pang gustong matutunan Good news na rin yun para sa'yo. Para na rin sa kaligtasan ng mga estudyante. Nag-cancel na ng pasok dahil nababala ang pamunuan ng paaralan natin. At ang sabi pa, babalik na lang ang klase kapag nagkaroon na ng magandang lead sa kaso. Hindi na kaya biro yung nangyari, no? Mga bangkay yung pre. Hindi lang isa, marami. Tama ang kaibigan mo. Mas maigi nang wag na muna kayong pumasok. Alam nyo naman na gabi na uwian nyo baka mamaya kayo pa ang makasalubong ng mga aswang. Kung totoo man yon. Paano pala pa kung totoo mga aswang yung dumali sa mga bangkay na yun? Hindi na safe ang school ninyo. Kaya nga good news na walang pasok. Para naman malayo tayo sa kapamakan. Sus, kunwari ka pa. Tinatamad ka lang. Pinadrawing mo pa ako. Dahil wala namang pasok ngayon, mabuti. Tuturuan na lang kitang pumorma. Para naman, di ba? Makaporma ka rin kay Marina. Ano? Porma? Magkaibigan lang kami noon. Narinig mo naman, di ba? Ano ka ba? Sa pagkakaibigan naman yan lahat nagsisimula Isa pa, gusto ng mga babae sa mga lalaki yung maayos manamit. Mang Rodi, may napalit tong kaibigan ko Ano ba naman tong anak nyo? Natawa at napailing na lamang ang matandang si Roddy. Sa huli ay pumayag din si Rodman. Aminado rin naman kasi siya na wala siyang kaalam-alam sa mga pormahan. Lalong-lalo na kung papaano manligaw sa isang babae. Isinama ni Dino si Rodman sa bahay nito. Marami-rami na rin kasing damit si Dino na hindi na nito masyadong nagagamit. Magaganda pa naman ang mga yon. Dahil ang iba roon ay padala pa ng nanay ni Dino na nasa ibang bansa. Yan! Ganyan pre! Dapat talaga magandang porma mo. Kilala mo naman si Marina. Maraming nanliligaw dun. Dapat kaya mong sumabay sa kanila. Sigurado ko ba na may laban ako sa kanila? Kailangan mo lang may kumpiyansa sa sarili, no? Magtiwala ka sa sarili mo. Hindi yung palagi ka na lang mukhang sisiw. Bumuntong hininga na lamang si Rodman. Sa isip niya ay palihim siyang nagpasalamat sa Panginoon dahil may kaibigan siyang gaya ni Dino. Isang kaibigan na handang tumulong sa kanya para lamang mapabuti siya. Lumipas ang ilang araw ay mas naging malapit nga si Rodman sa babaeng si Marina. Dahil ilang araw na ring walang pasok sa school, mas napapadalas na ang pagkikita ng dalawa. Lagi silang nagpupunta sa peryahan. Kung minsan nga, ginagabi na sila ng uwi. Masaya si Rodman na kasama ang babae. Pakiramdam niya,
Siya na ang pinakagwapong lalaki sa mundo kapag katabi niya si Marina. Kahit na kaibigan pa lang ang turingan nila, ay masaya pa rin si Rodman. Ika nga ni Dino, sa pagkaibigan nagsisimula ang lahat. Gabi ng Lunes noong nasa gilid na ng kalsada si Rodman at si Marina. Naghihintay na lamang sila ng masasakyan ni Marina. May iba pa kasing pupuntahan ng babae noon ng gabing yon. Alam mo, sobrang nag-enjoy ako na kasama ka. Hindi ko inakala na kanya ka pala kasaya kasama. Nako, hindi naman. Sabi nga ng mga kaklase ko boring naman daw akong kausap Hindi totoo yan, no? Kung boring ka, edi sana hindi na ako sumama sa'yo. Ayaw ko kaya sa boring. Ikaw naman, masyado mong pinapalaki ulo ko Saang ulo? Sa taas o sa baba? Aha? Wala. Masyado ka talagang inosente. Siya nga pala. Pwede bang sa susunod ko na lang bayaran yung utang ko sa'yo? Wala pa kasi akong allowance Ayos lang naman yun, no? Ano ka ba? Basta makasama lang kita masaya na ako. Tinapik ni Marina ang binatilyo sa balikat. Palihim namang napangiti si Rodman ng dahil doon. O sige na. Ayun na yung tricycle. Una na ako sa'yo Mag-iingat ka sa paglalakad. Maraming salamat. Bigla na lang nagulat si Rodman nang may dumamping labi sa pisngi niya. Halos tumakas ang kaluluwa ni Rodman sa sobrang gulat. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niyang saya. Sandali pa siyang natameme habang nakatingin sa papalayong si Marina. Hinawakan niya ang pisngi at parang tangang humingiti. Sa buong buhay niya, yun ang unang beses na may humalik sa kanya. At ang maganda pa ron, mula pa yun sa taong gusto niya. Inalikan ako ni Marina. Kagi, sarap. Nang may masmasan ay maglalakad na sana ang binatilyo. Sabik siyang ipinakita kay Dino ang bumakat na labi ng dalaga sa kanyang pisngi. Kaso nga lang, may dalawang lalaking humarang sa kanya. Ang isa ay may katabaan na unang tingin mo pa lang ay masasabi mo nang tumatambay sa kusina at walang ginawa sa buhay kundi ang maging pabigat sa bahay. Ang isa naman ay matangkad, may kaputian at taksalamin na may grado. Sa madaling salita, gwapo ang lalaki. Lumapit ang dalawa kay Rodman. Tiningnan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Hoy, ikaw ba si Rodman? Napatigil si Rodman sa pagngiti at nagtatakang tumingin sa dalawa. Bingi ka ba? Tinatanong kita. Ako nga si Rodman. Ikaw, sino ka? Ako si Norman. At ako naman si Jepoy. Panimik ka nga dyan, Bonjing. Tinatanong ka ba? Napayuko na lang ang lalaki mataba. Bumalik kay Rodman ang atensyon ni Norman. Walang ano-ano, dinakma agad ni Norman ang kwelyo ni Rodman. Nandiligaw ka ba kay Marina? Teka, bitiwan mo nga ako. Puwersa ang inalis ni Rodman ang kamay ni Norman. Sino ka ba? Hindi mo ako kilala? Kaya ako nga tinatanong kasi hindi kita kilala Ginagago mo ba ako? Ha? Teka. Sino ka ba kasi? Bakit mo ako inaano Wala naman akong kasalanan sa'yo. Dinakma siya ulit ni Norman at saka idinikit sa may poste ng ilaw. Wala kang kasalanan sa akin? Ano sa tingin mo ginagawa mo? Nililigawan mo si Marina. Hindi mo ba alam na nanliligaw ko sa kanya? Ano naman kung nanliligaw ka sa kanya? Marami naman talagang nanliligaw kay Marina At saka, magkaibigan lang naman kami. Bakit naman kung umusta kayo parang pagmamayari mo na siya? Sinisiguro ko lang na walang kutong lupa na makikiagaw. Dahil sa oras na makiagaw ka, manghihiram ka talaga ng mukha sa aso. Yabang mo naman. Kung makapagsalita ka, akala mo naman kung sino. Aba, maangas ka? Parang sa pagkakaalam ko dating weirdo ka lang Ha? Sinuntok ni Norman si Rodman. Napahiga si Rodman sa lapag dahil sa lakas ng pagkakasuntok. Dumugo din agad ang labi niya. Ayusin mo. Di ako natutuwa sa'yo. Magmula ngayon hindi ka na pwedeng makipagkita kay Marina. Kapag ginawa mo pa rin, bubugbugin na kita. Tumigil sa pagsasalita si Norman nang may marinig silang gumalaw sa halamanan sa kabilang parte ng kalsada. Oh, ano yon?
Umiling-iling lang ang kasama nito. Lapitan mo, Jepoy! Kalaki-laki mong tao eh. Bilis! Napipilitan na lamang yon na silipin ng halamanan. Mga ilang sandali lang, hindi na nakapagsalita ang lalaki sa nakita nito. Parang naistatwa na yon nang may lumabas na nilalang mula sa likuran ng mga halaman. Isang nilalang na maitim ang balat. Kulubot ang muka at namumula ang mga mata. Mahaba rin ang buhok nito na hanggang balikat. At higit sa lahat ay mayroon itong pakpak. Putya! Aswang! Naglakad palapit sa kanya ang hinihinalang aswang. Baka sa mukha ni Norman ang matinding takot. Hindi na rin ito makagalaw. Habang si Rodman naman sa gilid ay hindi rin makapaniwala at kinikilabutan na rin. Aswang! Huwag kang lalapit! Hindi nakinig sa kanya ang aswang. Sinakal nito si Norman at itinaas sa ere. Nang malapit ng malagutan si Norman ng hininga, ay saka nito binalibag sa gilid. Nang mapatingin ng aswang kay Rodman, ay nanginig ang mga tuhod ni Rodman. Hindi makatayo ng maayos si Rodman dahil sa labis na takot. Lalapit pa sana ang aswang sa kanya nang biglang may paparating na sasakyan. Mabilis na gumapang at lumundag ang aswang sa likuran ng mga puno. Habang sila Rodman ay natulalaan na lamang. Makalipas ang ilang minuto ay saka lang sila natauhan. Mapanghina si Norman nung oras na yon dahil sa kakaihi dulot ng takot. Parang mga batang natatakot ang dalawa na tumakbo palayo. Naiwan naman saglit si Rodman sa gilid ng kalsada na hindi alam ang gagawin. Aswang yun! Tama! Nakita ko yung aswang! Tumakbo na lamang si Rodman palayo. Nagsiyisigaw siya na may aswang pero dahil wala naman ng tao sa daan na yon ay wala rin namang nakakarinig sa kanya. Nang makauwi si Rodman ay hindi niya inabutan ng ama. Nagsabi kasi sa kanya yon na mag-i-extra sa pagiging kargador. Dahil mag-isa lang si Rodman sa bahay ay agad niyang isinarado ang mga bintana at pinto. Nagmukmuk siya sa kwarto at kinabukasan na rin lumabas. Paggising niya ay tumitilaok na ang mga manok. Pagtingin niya sa gilid ay may nakatayong lalaki. Nagulat siya nang mapagtanto kung sino yun. Buwisit ka! Paano ka nakapasok dito? Sabi ng papa mo, gisingin na kita eh. Teka, anong nangyari dyan sa labi mo? Nabuli ka na naman ano? Bumuntong hininga si Rodman at napayuko. Norman, yun yung pangalan na nambuli sa akin kagabi. Mandiligaw daw ni Marine. Norman ang pangalan niya. Ano? Norman? Gago talaga yun eh. Ano? Kilala mo siya? Hindi, pero kanina may nakita kong lalaki sa bakery. Nagkukwento na nakaharap daw niya yung aswang. Norman din yung pangalan nun. Yun na kaya yun? Nagtayo ang muli ang mga balahibo ni Rodman. Umandar na naman ang kilabot sa kanyang sistema. Yung aswang pre. Yung aswang. Oh, bakit? Nakita mo rin ba? Tumango-tango si Rodman. Nakita mo yung aswang? Anong itsura? Ano? Sabihin mo! Nakahawak pa si Dino sa magkabilang balikat ni Rodman at bagyang inaalog-alog pa. Para ka naman tanga eh. Uy, naalog yung utak ko sa'yo eh. Seryoso? Anong itsura ng aswang? Namukhaan mo ba? Alam mo ba kung sino? Umiling ang binatilyo. Malabo pre, hindi ko nakilala eh. Kulubot yung muka tapos mahaba yung buhok. Mga hanggang balikat. Tapos may pakpak. Tugma nga. Ganyan na ganyan din yung sinabi ni Mang Paing eh. Bakit kaya nang-aano yung aswang na yun dito? Tsaka, pansin mo, lahat ng sinaktan ng aswang na yun eh, mga siraulo dito sa lugar natin. Baka nagkataon lang. Lalapitan na nga sana ako ng aswang eh, kung hindi lang may dumaan na sasakyan. Nasabi mo ba sa papa mo yan? Hindi. Ayoko sabihin. Baka kapag nalaman niyang nalagay ako sa panganib pagbawalan na akong lumabas. Paano ko makakausap si Marina kapag ganun yung nangyari? Ay, yayayain pa naman sana kita mamayang gabi. Kaso, parang hindi ka naman sasama. Takot ka na yatang lumabas eh. Bumangon si Rodman na tumarap sa salamin habang nagtatanggal ng muta. Saan ba pupunta? Ngumiti ng nakakaloko si Dino. Noong sandaling yon,
Hindi rin maintindihan ni Rodman kung papaanong pumayag siyang sumama sa kaibigan. Nang sumapit na kasi ang gabi, dinala ni Dino si Rodman sa isang lugar na patay sindi ang ilaw. May mga babaeng nakahubad din ang sumasayaw sa harapan. Baliw ka talaga no? Bakit tayo nandito? Di ba bawal sa minor de edad dito? Uy, Rodman, hindi ka mukhang minor de edad no? Mukha ka na ngang 30 eh. Ay nako, bahala ka nga, alis na ako. Uy, dito ka muna. Kukunin ko lang naman yung pera sa chewing ko eh. Saglit lang uuwi rin tayo kagad Sus, kunwari ka pa. Tigas naman ng tuy-tuy mo na Umupo muna ang dalawa sa gilid. Halos tumulo na ang laway ni Dino sa kakanood sa mga babaeng nagsasayawan. Habang si Rodman naman ay nakatingin lang sa ibang direksyon. Nang nasa 10 minuto na silang naghihintay roon, nagtaka sila dahil may ilang mga tao mula sa labas ang natatarantang pumasok. Napatayo ang magkaibigan at sumilip din sa labas. Nakita nila ang ibang lasing na nakatingala sa puno ng sampalok. Base sa kanilang pagkakarinig, namataan doon ang aswang. Umalis na tayo pre. Baka madamay pa tayo sa pag-atake niyan. Teka, yung pera ko kay Tiyo. Ay naku, mamili ka. Mamamatay ka pag umatake yung aswang o makaligtas ka. Nagkakagulo na ang mga tao sa beer house. Ang iba ay nagtakbuhan na paalis. May iba naman nagsitago na. Yan tuloy, sinaraduhan na tayo. Di umalis na lang tayo. Hinila na ni Rodman ang kanyang kaibigan. Mabilis ang takbo na ginawa nila. Medyo minalas pa ang dalawa dahil lahat ng napadaan na tricycle ay puro puno. Nang medyo nakakalayo na sila sa beer house, ay sandali silang gumilid at nagpahinga. Mas nakahinga sila ng maluwag nang mapadaan ang tiyuhin ni Dino sa nakatricycle. Dino, anong ginagawa niyo sa gilid ng kalsada ng kaibigan mo? May hold upin kayo Uy, grabe naman mag-isip Tiyo. Mukha ba kaming muldapper? Bakit ba kayo nandyan? Uuwi na ba kayo? Sumakay na kayo. Kasi Tiyo parang nangaano na naman yung aswang Nagpakita dun sa beer house kanina. Aswang baka mo? Nako, kalokohan. Sige na, sakay na. Iatid ko na kayo. Baka sabihin na naman ng mama mo sinama na naman kita. Nagmamadaling sumakay ang magkaibigan sa loob ng tricycle. Sinungaling to. Sabi mo hintay natin yung chewin mo sa beer house. Wala naman pala dun. Kunwari ka pa. Gusto mo lang makakita ng dede. Hayaan mo na. Minsan lang naman Sus, kilala kita no. Baka mo ilang beses ka nang nakarating dun. Pagkabalik ng dalawa sa barangay nila, ay naghiwalay na rin sila ng landas. Umuwi na lamang si Rodman pero hindi na naman niya inabutan ng ama. Nakaramdam na ng awa ang binatilyo para kay Mang Rodi. Iniisip kasi nito na masyado ng subsob sa trabaho ang lalaki, kaya naman napapadalas na ang pag-uwi nito ng late. Lumipas ang 2 oras, gabing-gabi na pero gising pa rin ang mga tao sa kanilang barangay. Laman na naman kasi ng usapan ng aswang na nanggugulo sa area nila. Dahil sa paulit-ulit na pagpaparamdam ng aswang, nangangamba na ang kaligtasan na mag-ama. Diyos ko itong si Papa kung kailan naman nagiging delikado na sa daan Saka naman uuwi ng alanganin palagi. 9:00 no Makailang ulit pang tumingin-tingin ang binatilyo sa orasan na nasa kamay niya. Yun ang relo na matagal na niyang ginagamit. Bigay pa yun ng kanyang ama. Dahil sa kalumaan, tanggal na rin ang isang kamay ng kanyang relo. Maya-maya lang ay nakita na rin niya ang kanyang ama. Kaswalang itong naglalakad sa kanilang bakuran. Pero nang lumapit si Mang Rodi sa liwanag, nakita niyang tila pagod na pagod ang lalaki. Pa, ginagabi ka na yata palagi. Umupo muna si Mang Rodi at tuminga ng malalim. Paano? Sira ulo yung boss namin Lahat ng kargador laging sobra sa trabaho ang oras. Tapos wala naman dagdag sa sahod. Abusado naman po pala yung boss nyo. Kung mag-focus ka na lang kaya sa pag-aani ng tanim natin, tutulong naman ako sa pagbibenta habang hindi pa kami nakakabalik sa school Ay naku anak, hindi mo kailangang obligay ng sarili mo ng magtrabaho. Dapat ang iniisip mo lang pag-aaral. Hayaan mo, kapag nakahanap ako ng ibang trabaho na mas malaki ang kita,
aalis na rin ako doon sa boss naming hilaw. O sige pa. Pero bago ka ma-stress, kumain na po muna kayo. Nagluto na ako eh. Para pagdating nyo, makakain na kayo at makapagpahinga na kaagad. Maraming salamat anak. Isa nga pala, napadaan ako sa bilyaran kanina. Bakit ang daming tao ron? Ano po? Maraming tao sa bilyaran? Ang ibig ko sabihin, may kumpulan ng mga tao. Tapos may mga pulis. Ano na naman kaya yung nangyari, no? Hindi kaya umatake na naman yung aswang? Aswang na naman ang salarin. Hey nako, pag-iingat ka talaga anak ha. Tumangon na lamang si Rodman. Nagmadali siyang kumain. Pagkatapos, pasimple siyang lumabas ng bahay nang makitang nagpapahinga na ang kanyang ama. Hindi siya pinatatahimik ng kung ano man ang nangyari sa bilyaran. Kaya naman, dali-dali siyang nagtungo roon. Ngunit pagdating niya, ay si Aling Tiring na lang ang naroon na abala sa paglilinis ng mga bola ng bilyar. Aling Tiring! Aling Tiring! Nakasimangot na lumingon sa kanya ang matanda. Tila iritable ito sa kanya dahil sa lakas ng kanyang boses. Pwede ba kung may kailangan kayo lumapit ka? Hindi yung sisigaw-sigaw ka dyan sa labas. Parang kang walang nanay ah. Wala naman po talaga akong nanay eh. Ay, ganun ba? Pasensya na. Teka, ano ba kailangan mo? Maglalaro ka ba? Bawal na, nagliligpit na ako. Tumingin-tingin muna si Rodman sa paligid ng bilyaran. Gusto ko lang po sanang magtanong. Ano pong nangyari dito kanina? Nagbagong reaksyon ng mukha ng Ali. Binitiwan itong walis tingting. Umupo ito sa mesa ng bilyaran, sabay nagsindi ng sigarilyo. Anong nangyari? Kanina habang naglalaro ang mga barumbado mga siraulo na sila Efren, bigla na lang may isang lalaking lumabas mula dyan sa dilim. Noong una, nakatingin lang sila sa lalaki. Akala nga nila'y baliw lang. Hindi rin kasi nila makita ang mukha kasi nga madilim. Tapos, maya-maya lang, bigla na lang lumundag yung lalaki dyan sa mesa. Nakita namin ang itsura niya. Diyos ko, aswang! Nakakatakot. Kulubot ang mukha. Tapos itong sila Efren, pati mga kasama niya, inatake. Hindi naman sila pinatay pero pinagkakakalmot sila. Yung mga dugo na natuyo, sa kanila yan. Sayang nga hindi pa nagkandamatay yung sila Efren. Dami ng utang dito, hindi naman nagbabayad. Sa dami ng sinabi ni Aling Tiring, nabuong ideya sa utak ni Rodman na ang mga inaatake lang ng mga aswang ay ang mga siraulo at masasamang tao. Aswang nga. Parang sandaling natulala si Rodman sa kanyang mga narinig. Alam mo ba kung anong nakakatawa? Yang sila Efren, binubuli-buli nila ang papa mo kaninang hapon. Pinagbantaan pa nga nila ang papa mo na ikaw ang pagbubuntunan Walang nagawa ang papa mo kaya umalis na lang. Buti nga't kinarma sila. Ang tinutino ni Rodi pagtitripan nila. Ay nako, sana lang talaga namatay na lang yung mga hayop ng Efren na yan. Sige po, maraming salamat po. Aalis na po ako. Ay, teka, sandali. Bakit mo ba tinatanong? Ay, padapa ka sana! Pagkatapos akong pagkwentohin umalis na lang ang hinayupak na yon. Tulog na ang ama ni Rodman nang umuwi siya sa kanila. Napaupo siya sa gilid. Kinakabahan. Napaparaning dahil sa napagtanto niya na ayaw na sana niyang paniwalaan. Pero sa tuwing mapagkakabit-kabit niya ang lahat ng mga nangyayari, doon niya nalaman kung sino ang maaring salarin ng lahat. Kung sino ba talaga ang aswang. Hindi pwedeng si Papa. Mula pagkabata, kasama ko na si Papa Kung aswang siya, dapat ako ang unang makakapansin nun. Pero hindi naman Walang kakaiba sa kanya. Huminga ng malalim ang binatilyo. Gulong-gulo ang utak niya sa mga sandaling yon. Ilalaan pa naman sana niya ang gabing yon para makapagpahinga dahil kinabukasan, meron silang pagkikita ni Marina. Sinilip niya ang kanyang amang si Rodi. Mahimbing na itong natutulog.
Nakaramdam siya ng konsensya habang nakikita ang hapong-hapo na imahe ng ama. Nakukonsensya siya dahil sa kabila ng pagsisikap ng kanyang tatay, nagagawa niya pang pag-isipan si Mang Rodi ng hindi maganda. Lumapit siya sa papag at tinabihan niya ang kanyang ama sa pagtulog. Idadaan na lamang niya sa tulog ang mga iniisip niya. Ipipikit na sana ni Rodman ang kanyang mata nang makita niyang may sugat ang kanyang tatay sa kaliwang balikat. Bukod pa sa sugat ay meron ding mga pasa sa likuran. Nag-aalalaman ay naisip niyang kinabukasan na lang itanong ang bagay na yon. Kinaumagahan ay maagang nagising si Rodman. Pagtingin niya sa oras ay kasasapit lang ng 6:00. Pero wala na sa tabi niya si Mang Rodi. Mas maaga palang bumangon ang tatay niya kaysa sa kanya. Ay, si Papa talaga oh. Hindi man lang ako ginising bago siya umalis. Napangiti ang binatilyo nang makita ang mga nakahanda ng pagkain sa lamesa. Ugali na kasi ni Mang Rodi na bago umalis ay nagluluto ng almusal para kay Rodman. Lalo na't nag-aaral pa nga si Rodman. Pagdating ng tanghali ay naganda na nga si Rodman para makipagkita kay Marina. Suot-suot na naman niya ang isa pang damit na pinahiram sa kanya ni Dino. Ayos, pogi na naman. Hinawi-hawi pa ng binata ang kanyang buhok habang nakaharap sa salamin. Sana, magustuhan ni Marina yung forma ko. Mga bandang 12:00 na nang lumabas ng bahay si Rodman. Nagtungo siya sa malapit na peryahan kung saan doon nila napag-usapang magkita. Habang naghihintay, ay bigla na lang may naramdaman siyang sumuntok sa kanyang batok. Agad siyang napahiga sa lapag. Bago siya mawalan ng malay, ay nakita niya pa si Norman na nasa harapan niya. Hindi na isa lang ang kasama nito, kundi mas higit na sa 10. Agad na dumaloy ang kaba sa sistema ng binatang si Rodman. Sa mga sandaling yon, ay alam na niyang hindi magiging maganda ang lagay niya. Dahan-dahan siyang umatras, pero hindi niya alam na may tao rin pala sa kanyang likuran. Nagpapatunog pa ng daliri ang mga yon. Nakangiti ng nakakaloko at ang iba pa ay naninigarilyo. Saan ka pupunta? Pakikipagkita ka kay Marina, no? Hindi. Magsisimba ako. Tama, magsisimba ako. Lumingon si Norman sa mga kasamahan nito at napapailing pa. Magsisimba raw. May sino ginagago mo, ha? Sabay-sabay na nagtawanan ng mga kasama ni Norman. Nabigla na lamang si Rodman nang biglang dumapo sa pisngi niya ang makalyong palad ng lalaki. Sa lakas ng pagkakasampal ay napaatras siya at nasalo ng nasa likuran niya. Agad naman din siyang itinulak babalik. Makikipagkita ka kay Marina, di ba? Nagsisinungaling ka pa eh. Oo na, makikipagkita ako sa kanya. Pero ano naman sa'yo? Magkaibigan lang naman kami. Bawal ba kami mag-usap at magkita? Tila ba lalong umusok ang ilong at tenga ng binatang si Norman. Marunong ka nang sumagot at mga tuwiran ngayon, ha? Sinuntok ni Norman si Rodman sa tiyan, dahilan para mapalod na ang isang tuhod ng binata. Makailang beses din naubo si Rodman dahil sa pagkakasikmura sa kanya. Bakit mo ba ako sinasaktan? Ano ba kasalanan ko sa'yo? Hindi siya pinansin ni Norman. Sa halip, sinimulan na siyang bitbitin ng mga lalaking mas malaki pa sa kanya. Walang kamalay-malay si Rodman kung saan siya dadalhin ng mga yon. May saklob din kasi ng itim na tela ang ulo niya. Sobrang malas niya dahil kahit tanghaling tapat, wala man lang ni isang nakakita sa kanila. Makalipas ang halos kalahating oras, ay padabog na ibinagsak ng mga lalaki si Rodman. Itinali ito sa mga sirang sasakyan. Pagkatanggal ng tela sa kanyang ulo, ay iba na ang kinalalagyan niya. Maraming mga nakatambak na sirang sasakyan at kung ano-ano pang bagay. Hindi siya pamilyar sa lugar. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakarating siya roon. Teka, saan niyo ko dinala? Anong lugar to? Sunod-sunod na tanong ang pinakawalan ni Rodman. Pero nakatingin lang sa kanya ang mga kalalakihan na naninigarilyo pa rin.
Maya-maya lamang ay dumating na si Norman at ang iba pa nitong mga kasama. Agad itong lumapit sa kanya at hinawakan sa ulo ng marahas. Ikaw, hindi ka ba talaga magtatanda? Di ba sinabihan na kita na layuan mo si Marina? Nang dahil sa'yo, pati siya mapapahama. Teka, anong sinasabi mo? Huwag niyo siyang idamay. Sumenya si Norman sa dalawang lalaki. Nakita na lang ni Rodman na bit-bit na ng mga yon si Marina habang nakabusalang bibig. Hindi nyo kasi alam kung papaano ako magalit eh. Kaya itong napala ninyo. Bakit dinadamay niyo si Marina? Wala naman siya kasalanan dito ah. Ako ang nagpupumilit na lumapit sa kanya, hindi siya. Tinanggal ng isang lalaki ang busal ni Marina para makapagsalita ito. Norman, pakiusap. Huwag mo nasaktan si Rodman. Diba, ako naman ang gusto mo. Ako na lang, huwag siya. Galit na lumapit si Norman sa babae. Hinawakan nito ng madiin sa baba si Marina. Ginago mo ko. Sabi mo, ako lang ang manliligaw mo. Sabi mo, ako ang sasagutin mo. Ang sabi mo, sa isang manliligaw ka lang natingin. Sabi mo wala akong kabantay. Pero anong ginawa ng hampas lupang ito? Binakurang ka! Ha? Norman, hindi mo naman ako pagmamayari. Buhay ko ito. Ako ang magdidikta sa sarili ko kung anong gusto ko. Pero pinaasa mo ko ng lubusan. Kung sana, sinabi mo na ayaw mo sa akin, eh di sana matagal na akong tumigil. Pero pinaasa mo ko eh. Pinaniwala mo ko na magiging tayo. Pero hindi. Nasayang lang pala ang 2 taon kong panliligaw ng dahil lang sa uhugin at pangit na ito. Norman, hindi mo pwedeng pilitin ng isang tao na gustuin ka. Hindi nadidikta ng puso ng isang tao. Kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng gusto natin ay nakatakda para sa atin. May mga pagkakataon na dumarating lang sila sa buhay natin para turuan tayo ng aral. Nagsarado na naman ang kamao ni Norman dahil sa mga sinabi ni Rodman. Nakatikim ng isang suntok si Rodman. Dumugo na ang labi ng lalaki. At sino ka para mangaral sa akin, ha? Bobo ka ba talaga? Paano ko matatanggap ang lahat kong niloko at pinaasa na ako nitong babaeng to? Ginamit lang ako nito para sa mga luho niya. Sa galit ng lalaki, tinanggal nito ang pagkakatali kay Rodman. Sa pilitan nitong itinayo ang binata at saka sinuntok ng marami sa kahit saang parte ng katawan. Walang kalaban-laban si Rodman. Bukod kasi sa may kapayatan ng katawan nito, hindi rin naman ito marunong makipagsuntukan. Sa katunayan, nahihirapan nga rin ito kahit sumalagman lang ng mga suntok. Ganun pa man, ang tanging panlaban na lang ni Rodman ay ang resistensya at ang pagiging manhid niya sa bugbog. Sanay na sanay siya sa ganoon dahil palaging nakakaranas siya ng ganon sa kanilang school. Madalas siyang nabubugbog. Nakadapa na at halos sa likanan ni Rodman ang sahig habang sinisipa siya sa likod. Tila ba wala nang pakiramdam si Rodman. Ang mahalaga na lang sa kanya ay nakikita niyang maayos ang lagay ni Marina. Norman, tama na, pakiusap. Tama na! Halikan mo muna ako! Wag! Huwag mo ngayaang madampian ng maruming bibig ang maganda mong labi! Muli na naman pinagsisisipaan ni Norman ang binatang si Rodman. Mas lalong nainis si Norman nang makitang tumatawa at nakangiti si Rodman. Huminto si Norman. Galit na galit ang mukha. Hanggang sa may sinabi na ito sa isa pang lalaki. Palihim na kinabahan si Rodman nang marinig niya ang salitang baril. Dahil alam niya at ramdam niya sa mga kilos ni Norman na handa na silang tapusin sa lugar na yon. Hindi ka na tinatablan ng bugbog? Pwes, tingnan natin kung di ka tablan ng bala! Umalis na muna si Norman sandali at ibinalik sa pagkakagapo si Rodman katabi ng babaeng si Marina. Duguan ang bibig nito at may pasa sa kaliwang pisngi. Patawarin mo ko. Hindi mo dapat ito nararanasan. Dahil sa mga desisyon ko, nadadamay ka. Ano ka ba? Ayos lang naman ako eh. Hindi ko mapapatawa ng sarili ko kapag ikaw naman ang sinaktan nila. Patawad talaga. Ipagdasal na lang natin na sana'y may makakita sa atin dito para makaligtas tayo. Iba na takbo ng utak ni Norman. Hindi na normal. Inabot ng ilang oras ang paghihintay
bago nakabalik si Norman sa abandonadong warehouse. 6:00 na ng gabi noon at madilim na sa buong kapaligiran. Lumakas ang kaba ni Rodman nang makitang dumating na si Norman na may daladalang mahahabang baril. May mga kasama na naman ito na mga bagong lalaki na maraming tato. Ayos, may magandang babae pre. Pag mo na isali yan, papapakinabangan ng gang natin yan. Gago ka ba? Akin lang yan. Manigas ka dyan. Tumayo ang mga lalaki sa harapan nila Rodman. Hindi maalis ang tingin ni Rodman sa mahabang baril na yon. Di niya lubos maisip na aabot talaga sa ganoong punto si Norman. Norman, uminaon ka. Hindi maganda yung iniisip mo. Bakit? Ano sa tingin mo ang magandang isipin? Lumapit si Norman at umupo sa harapan ni Rodman. Ngayong gabi, mamamatay ka na. Kaya simulan mo nang magpaalam sa mga mahal mo sa buhay. Oops! Wala pa sila rito. Magpaalam ka na lang sa Panginoon mo. Siya lang naman ang nakakakita sa iyo eh. Tumawa ng malakas si Norman. Sinabayan din naman ito ng buong gang. Tama lang pala ang desisyon ko na huwag kang piliin. Hindi ko inakala na ginto ka pala kasama. Mabuti pa si Rodman. Kahit na weirdo at mukhang walang alam, mabuting tao at napaka-sincere ng puso niya. Hindi gaya mo na tinatapatan palagi ng material na bagay ang pagmamahal. Tila nakaramdam ng pagkapahiya si Norman sa harap ng mga kasamahan nito. Nagtawanan din kasi ang mga yon, kaya mas lalong naasar si Norman. Bakit? May magagawa ba yung kabutihan ng lalaking yan ngayon? Mamamatay na siya ngayon. Wala ring silbi ang pagiging mabuti. At least, kung mawawala siya sa mundo, maalala siya ng mga tao bilang mabuti at tatanggapin siya sa langit. Eh ikaw, baka pati sa impyerno tanggihan ka eh. Napikon na naman si Norman kaya ikinasanan niya ang shotgun na dala. Wag si Marina, pakiusap. Hindi talaga siya. Kasi ikaw mamamatay ngayong gabi. Itinutok ni Norman ang dulo ng shotgun sa ulo ni Rodman. Noong mga sandaling yon, ay tanggap na ng lalaki na hanggang doon na lamang ang kanyang kapalaran. Napapikit na lang siya nang makitang nakahawak na si Norman sa gatilyo. Nang biglang, nakarinig sila ng putukan sa labas. Naalarma si Norman at ang ibang kasapi ng gang. Mga lintik kayo! Ano bang nangyayari dyan sa labas? Pumasok ang isang lalaki na hingal na hingal. May aswang sa labas. Inatake niya kaming nagbabantay. May aswang! Nanlaki ang mata ni Rodman sa mga pagkakataong yun. Maging si Norman din ay bumakas ang kilabot sa muka. Bumalik na naman sa alaala nila kung ano ang itsura ng aswang. Mga inutil! May baril kayo! Tamaan nyo! Barilin nyo! Nagtakbuhan na papasok ang mga nagbabantay sa labas. Duguan ng isa nilang kasama at ang isa pa ay laylay na ang tenga. Mabilis siya! Hindi namin makita! Mabangis! Delikado! Sinapak ni Norman ang lalaking madaldal na yon sa sobrang inis niya. Sandaling nanahimik ang buong paligid habang sila ay nakikiramdam lamang. Mga kuliglig lamang ang naririnig nila at ang mga punong nagsasayawan dahil sa lakas ng hangin. Norman, sama-sama yata tayo mamamatay dito ah. Kakainin tayo ng aso. Nakatikim ng sampal si Rodman mula sa isang lalaki kaya agad siyang napatahimik. Mga ilang sandali lang, naramdaman na nila na may naglalakad sa bubungan ng warehouse. Nakahanda na ang mga baril ng ilang miyembro ng gang. Maya-maya lamang, bigla na lang namatay ang nag-iisang ilaw nila. Nagsimula ng mataranta ang ilan sa kanila. Nagkakapaan na lang sila dahil sa dilim. Huwag kayong matakot! Mga wala ba kayong bayag? Aswang lang yan eh! Nagulat lang sila nang biglang may hinila na isa sa kanila. Pinaputokan nila yon pero ang kasamaan lang nila ang natamaan. Kanya-kanya ng pulasa ng mga gangster. Hindi na rin alam ni Rodman at Marina kung ano ang nangyayari dahil sobrang dilim. Ang iba ay nagtakbuhan palabas. Naiwan namang nakatali ang dalawa. Okay ka lang ba, Rodman? Sumagot ka naman oh. Oo, ayos lang ako. Masakit lang ang buong katawan ko. Hindi ako makakilos na maayos eh. Sige, akong bahala. Bakit? Anong gagawin mo? Maluwag ang pagkakatali sa akin, kaya matatanggal ko ito.
Sinenyasan ko yung lalaki kanina eh. Nauto naman ang loko. Langya, ganyan pala talagang nagagawa ng kagandahan, no? Ay naku, manahimik ka nga dyan. Mapapagod ka lang lalo kapag nagsalita ka. Eto na, natanggal ko na. Agad na nilapitan ni Marina si Rodman at kinapaka pa ang lalaki. Marina, iba na yung kinakapa mo eh. Ay, ano ba ito? Alaga ko. Ay, Diyos mio. Sa likod, bilis! Agad na kinalagan ng babae ang pagkakatali ni Rodman. Ilang segundo lang ay natanggal na rin niya yon. Ang problema nga lamang nila ay kung papaano sila makakalis ng lugar na yon, gayong nasa labas lahat ng mga miyembro ng gang at si Norman. Hindi alam ng dalawa kung ano ang gagawin nila sa kalagitnaan ng gulo. Patuloy lang ang mga kasama ni Norman sa pagpapaputok kahit wala naman silang nakikitang aswang sa labas. Habang naghahanap ng malalabasan si Rodman at Marina, may natanaw silang isang malaking bintana. Pero dahil may kataasan yon, kinailangan pa nilang buhatin ng isang drum na walang laman. Nang maitapat na nila yon sa bintana, nakatunog si Norman na nakatakas na sila sa pagkakagapos. Agad na nagpaulan ng bala si Norman ng walang tsak na direksyon. Ganun pa man, pinauna na ni Rodman ang dalagang si Marina para makatawid sa bintana. Agad din namang sumunod si Rodman palabas doon. Ano nang gagawin natin? Kapag lumabas tayo rito, pwede nila tayo makita. Baka tuluhin na nila tayo. Manatili ka lang sa likod ko. Kahit na anumang mangyari, huwag kang aalis sa likuran ko, ha? Naiintindihan mo? Tumango na lang ang dalaga sa kanya. Aalis na sana ang dalawa para makipagsapalaran, pero nagulat na lamang sila nang biglang may bumagsak na lalaking nakapantalon mula sa itas ng bubungan. Agad na napayakap si Marina kay Rodman. Dumistansya sila ng bagya nang isipin na yon ay isang aswang. Lumayo ka sa amin, aswang! Hindi nila maaninagan ng lalaki hanggang sa nagsalita na ito at saka lang nakilala ni Rodman kung sino yon. Sobrang pamilyar para sa kanya ang boses na garalgal na yon. Ha? Papa? Rodman, ako nga. Teka, anong ginagawa niyo dito? Bakit nanggaling ka sa itaas? At saka, paano mo nalaman na nandito kami pa? Huwag mo sabing... Namawis ang noo ni Rodman sa kanyang naisip. Hindi makapaniwala. Sandali siyang natameme. Alam kong alam mo na ngayon. Pasensya at nagulat ka. Pero wala na akong panahon para magpaliwanag pa sa'yo. Ikukwento ko na lang lahat kapag natapos na ito at kapag nakatakas na kayo ng babaeng ito. Miss, pakiusap. Sakaling makaligtas kayo, ikaw na ang bahala sa anak ko, ha? Alagaan mo siya. Opo. Maging si Marina ay nagguguluhan din sa mga nangyayari. Ilalayo ko sila rito. Magpapahabol ako para makalis kayo. Sige na. Nagulat ang dalawa nang biglang may lumitaw na pakpak sa likuran ng lalaki. Lumundag si Mang Rody sa bubungan at saka lumipad. Uy, Rodman, papa mo yan, di ba? Bakit aswang siya? Aswang ka rin ba? Hindi ko alam kung bakit siya naging aswang. Naguguluhan din ako eh. Ang mahalaga ngayon, makaligtas ka. Tara na! Kahit gulong-gulo ang isip ay pinilit pa rin ni Rodman na makafocus. Hinawakan na ni Rodman ang babae. Nang makitang lumayo na sila Norman, ay sinamantala na ng dalawa ang pagkakataong yon para makaalis. Paika-ika pa ng takbo si Rodman dahil sa pagkabugbog sa kanya. Nang bagya na silang makalayo, ay pansamantala muna silang tumigil. Nagtago sila sa kakahuyan. Sumakit din ang paa ni Norman na siyang nabugbog din dahil sa paulit-ulit na pagsipa ni Norman. Sige na, mauna ka na Marina. Iwan mo na ako. Kailangan mo makaligtas. Hindi pwede. Magkasama tayong nahuli. Magkasama rin tayong makakaligtas. Anumang oras, pwede tayong maabutan at makita nila Norman dahil sa kabagalan ko. Kaya please lang, mauna ka na. Dapat isa sa atin ang makaligtas para pagbayarin nila ang ginawa nila. Hindi, aakayin kita. Sige na, huwag ka na matigas ang ulo. Mas magiging masaya ako kapag nalaman kong ligtas ka. Pakiusap, ha? Napatigil si Rodman sa pagsasalita nang marinig at maramdaman nila na tila may tao sa paligid.
May tao ba dyan? Kabado si Rodman. Napapalunok pa siya ng laway nung oras na yon. Alam niya na maaaring yun na ang muling sandali nila sa oras na makita sila ni Norman. Oo, may tao dito. Pogi pa nga eh. Nakahinga na maluwag si Rodman nang makilala ang boses. Dinyo! Buti na lang talaga sinundan kita kanina, pre. Kung hindi ko to malalaman. Tara na, umuwi na tayo habang nakakagulo pa sila. Eh si Papa, paano si Papa? Napailing si Dino. Huwag mong intindihin si Mang Rodi. Kayang-kaya niya na yun. Inalalayan ni Dino si Rodman para makatayo. Teka, alam mo na? Oo, si Papa nagsabi sa akin. Noon pa, alam na ni Papa na aswang ang Papa mo. Ewan ko, pero parang may alam sila na sila lang ang nakakaalam eh. Hindi ko nga rin inakala na magkaibigan pala sila. Kaya, huwag ka na magalala, pre. Kayang-kaya na ni Mang Rodi ang mga yun. Pero... Napalingon sila nang marinig ang mga nagsisigawang boses ng mga gangster. Nagulat na lang sila nang biglang nasa likuran na nila ang matandang si Mang Rodi. Ano ba, Rodman? Sinabi kong umalis na kayo ah. Bakit nandito pa kayo? Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ito na lang ang daan ko tapos nandito rin kayo. Panyemas naman oh. Umalis na kayo! Hindi na napansin ni Rodman ang pagiging aswang ng kanyang ama. Hinila na kasi sila ni Dino paalis sa kanilalagyan nila dahil paparating na sila Norman. Dinyo, ialis mo na lang dito si Marina. Tutulungan ko si Papa. Ano? Baliw ka? Sige na! Bahala ka! Rodman! Hinila na ni Dino ang babaeng si Marina. Sinundan naman ni Rodman ang kanyang ama habang hinahabol nila Norman. Kitang-kita niya sa ere si Mang Rodi na lumilipad habang binabaril ng mga lalaki. Maya-maya lang, nakita na lang niyang bumagsak ang kanyang ama. Nag-alala si Rodman kaya naman kahit masakit ang paa ay agad siyang tumakbo palapit sa ama. Pagkarating niya roon ay inabutan niya ang matanda na duguan. May mga tama na ito sa pakpak at katawan kaya malabo na itong makalipad pa. At tigas talaga ng ulo mong bata ka. Bakit ka bumalik pa? Ililigtas kita pa. Inakay ni Rodman ng ama para makatayo. Doble ang bigat ng matanda dahil sa pakpak nito, ngunit kinaya yon ni Rodman. Habang nangangapa pa sila Norman sa dilim, pasimpleng nakalisang mag-ama sa kinilalagyan nila. Nagtago sila sa likuran ng malaking puno. Sinwerte ang dalawa dahil tanga sila Norman. Nalagpasan lang sila kaya hindi na sila nakita pa. Ang daming tama niyo pa. Dadaling kita sa ospital. Hindi mo ako pwedeng dalhin sa ospital ng ganito. Malalagay ka sa panganib dahil aswang ako. Pa naman, bakit ka ba naging ganyan? Naguguluhan ako eh. Aswang din ba ako? Ang tagal ko nang tinatanong kung sino yung aswang sa lugar natin tapos ikaw lang pala. Pasensya ka na anak kung magaling akong magtago. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka aswang. Ako lang ang aswang dahil pinili ko ito para protektahan ka. Ho? Anong ibig niyo sabihin pa? Bata ka pa lang. Nakikita ko lang lagi kang inaapi. Kaya naman kinausap ko ang kakilala kong sikretong albularyo, ang ama ni Dino. Nakiusap ako sa kanya na gawin niya akong aswang. Niyanggaw niya ako. Nang sa ganon magawa kitang protektahan. Nung bata ka pa kasi, wala akong magawa dahil may sakit ako sa puso. Pero nang maging aswang ako, parang naging bago ang katawan ko. Nawala lahat ng sakit. Pero ang kapalit nun, nag-iba ang takbo ng buhay ko. Lagi akong natatakam sa laman. Pero lahat ng tukso ay napigilan ko dahil sa iyo, anak. Inisip ko lang na kailangan protektahan kita sa lahat ng gustong manakit sa iyo. Kaya namuhay ako na parang tao. At hindi mo yun nahalata kahit na kailan. Bata pa lang ako, aswang ka na? Oo, bata ka pa lang. Pinili ko na ito. Dahil ito lang ang alam kong paraan para protektahan ka sa lahat. Ikaw ba yung umatake kay Mang Paeng at kay Norman nung nakaraan? Ikaw rin ba yung pumatay sa mga bangkay na natagpuan sa likuran ng school namin? Umiling ang kanyang ama at tinawakan ng kanyang kamay habang nakasandal sa puno. Kahit naging aswang ako, kaya ko pa rin makipagkapwa-tao.
kaya hindi ako ang pumatay sa mga bangkay na iyon. Marahil pinatay sila ng sindikato. Pero oo, ako ang umatake kay Paeng at kay Norman. Dahil mga banta sila sa'yo, sa atin. Muling sumuka ng dugo ang lalaking si Rodi. Senyales na kailangan na itong magamot. Saka ka na lang magsalita pa. Dadali na kita sa ospital. Hindi na ako aabot, anak. Mabuti pa, humanap ka na nga lamang gamot dito sa gubat. Yun ang mas kailangan ko. Bilisan mo! Natatarantang umalis si Rodman matapos ilarawan ni Mang Rodi kung anong klaseng dahon ang kailangan niya. Lumipas ang 5 minuto. Nakabalik na rin si Rodman dala ang halamang gamot. Kaso wala na roon ang kanyang ama. Naiyak na lamang ang binata. Ang hinala niya, baka bumalik sila Norman at nakuha na ang kanyang tatay. Hagulgol ang binata habang sinusuntok pa ang katawan ng puno. Diyos ko naman, bakit kailangan sa amin pa ito mangyari? Mabubuti naman kaming tao Bakit? Bakit po? Anong kasalanan namin sa'yo? Dahan-dahang napaupo na lamang si Rodman sa lupa. Inabot na siya ng umaga ngunit hindi na talaga niya nakita ang kanyang ama. Tulala siyang nakauwi sa kanilang lugar. Napadaan siya sa barangay at maraming tao ang naroon. May mga pulis din sa tapat. Nang makita niya si Norman na nakaposas, doon lang niya napagtanto na tapos na ang gulo. Galit na galit at pinagmumura siya ni Norman bago sumakay ng sasakyan ng mga pulis. Pero walang pakialam doon si Rodman dahil ang naisip niya lang ay ang kanyang ama. Pre, hindi inamin nila Norman kung saan nila dinala si Mang Rodi. Muling tumulo ang luha ni Rodman sa sinabi ni Dino na nasa likuran na pala niya. Kasama nito si Marina. Natapos man ang kaguluhan, ngunit hindi ang pagdadalamhati ni Rodman. Ilang araw na ang nakalipas pero wala siyang ibang ginawa kundi ang magmukmuk lamang. Mabuti na lang ay sinasamahan siya ni Dino at ni Marina sa bahay. Kaya kahit na paano ay may nag-aasikaso sa kanya. Pre, kailangan mong kumain. Makakasakit ka. Nakahiga lang habang nakatulala si Rodman. Mas maganda ng magkasakit. Total, wala na rin naman si Papa Binatukan siya ni Dino ng malakas. Aray, siraulo ka ba? Paano kami nandito para sa'yo? Ako, si Marina. Hindi mo ba naisip na ilang araw na yang nandito? Taga-alala? Minahal ka niyan kahit ganyan ka na. Ano ka ba? Baliw ka ba? Sasayangin mo yung buhay mo? Wala kang pakialam sa amin? Hindi na nakapagsalita pa si Rodman. Wala siyang lakas para makipagtalo. Napabuntong hininga na lang si Dino. Aalis na sana si Dino pero nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang ama. Sa gilid ng kanyang ama ay naroon din si Mang Rodi. Malaki ang ipinayat at maraming benda sa katawan. Mang Rodi? Napalingon si Rodman nang banggitin niyo ni Dino. Agad na napaluha na parang bata si Rodman at tumakbo palapit sa matanda. Niyakap niya ito ng mahigpit. Pa, akala ko wala ka na. Akala ko iniwan niyo na ako. Bakit ka umalis noon? Tumawa si Mang Rodi at niyakap din ang kanyang anak. Pasensya ka na, anak, kung umalis ako. Kinailangan kong umalis kagad para makaabot ako kay paring Tinyo. Itong papa ni Dinyo. Ginamot niya ako, kaya ako nandito ngayon. Pa, albularyo ka pala? Akala ko pabigat ka lang sa bahay Huy, manahimik ka. Baka gawin kitang aswang dyan. Rodman, anak, hindi na ako aswang. Si paring Tinyo ang nangyanggaw sa akin noon para pagbigyan ako sa hiling ko. Siya rin ang nag-alis sa akin noon. Ilang araw akong nawala dahil nasa proseso kami ni paring Tinyo. Napagtanto ko lang na kailangan ko nang magpakama sa iyo ng totoo. Maging normal na ama na hindi umaasa sa pagiging aswang. At saka, kampante na akong kaya mo nang ipagtanggol ang sarili mo. Malaki na ang ipinagbago mo at proud ako sa iyo, anak. Aray ko. Nadiinan pa ni Rodman ang sugat ng kanyang ama,
kaya dumugo ito ulit. Nataranta sila nang makaramdam ng hilo si Mang Rodi. Buti na lang ay naasikaso kagad ni Tinyo. Nalaman ni Rodman at Dinyo na matalik palang magkaibigan ng kanilang mga magulang. Ngunit matagal lang na hindi nagpansinan dahil sa ginawang desisyon ni Mang Rodi. Nang makabalik na si Mang Rodi sa normal na pagiging tao, sinimulan na rin ng mag-ama ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Bagong pahina kung saan kasama na ni Rodman sa buhay ang babaeng si Marina. Wakas.